Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Pagpatak ng alas 5 ng umaga, umulan man o umaraw, sama-sama nating aalamin ang lagay ng ating panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV. Nangunguna sa paghahatid ng ulat panahon, araw-araw mula Lunes hanggang Linggo. Ako po ang inyong weatherman, Harry Bayona, na makakasama nyo ngayong Lunes, June 17, 2013. Sa parehong araw na ito noong taong 1863, isinilang si Rafael del Pan. Siya ay ang abogado, makabayan at reformistang nagsulong ng pakikilahok ng mga Pilipino sa Kongreso ng Espanya. Nakilala siya sa pagbatikos siya sa otoridad sa pagpapatapon kay Jose Rizal sa dapitan. Ilan pa sa kanyang mga kontribusyon ay ang pagsasalin ng Florante at Laura ni Francisco Baltasar sa wikang Espanyol at ang Mi Ultimo Adios ni Jose Rizal sa wikang Ingles. Ngayon naman po mga kababayan, alamin na po natin ang lagay ng ating panahon. Upang bigyan tayo ng ideya sa mga dapat asahan sa ating weather ngayong Monday, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster, Connie Dadivas. Good morning po, Ms. Dadivas. Yes, good morning din sa iyo, Harry, at sa ating mga televiewers. Ms. Dadivas, kahapon nga ay nabuo na sa loob ng ating PAR itong si Bagyong Emong. As of press time, pwede niyo po ba kami i-update? Ano na po yung exact location nito? Gaano ito kabilis? At ano ang tinatahak nitong direksyon? As of 4 a.m., ang Bagyong Emong ay nasa layong 300 kilometers silangan po ng Vira Catanduanes at taglay nito ang pinakamalakas na hangin na 55 kilometers per hour at ito ay kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis na 13 kilometers per hour. Alright, Ms. Dadivas, ano-ano po ba yung mga lugar na makararanas ng hagupit ni Bagyong Emong kung sakaling ito ay magla-landfall sa atin? Hindi po natin inaasahang magla-landfall itong Bagyong Emong. At inaasahan po natin na medyo gigilid lang ito sa may southern Luzon and then magna-northward na ito at papataas na palabas ng Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan po natin magpapaulan ito ngayong araw dito sa southern Luzon, Visayas and Mindanao. At sa susunod naman ng mga araw, at habang ito ay papalayo, magpapaulan naman sa Kabisayaan at sa buong Luzon. Alright, that's great news mga kababayan. Inuulit po namin, hindi po magla-landfall si Bagyong Emong. Ito naman po, Ms. Dadivas, kailan po ba maaasahan ang paglabas ni Bagyong Emong sa bansa? Kung hindi po ito magbabago ng direksyon at bilis, inaasahan natin by Wednesday evening malapit na po ito sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. Alright, that's great news. And bilang panghuli na lang po, Ms. Dadivas, na lang po ang pwede niyong maipayo sa ating mga tagapanood bilang ngayon nga po, merong bagyo sa ating bansa. Sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga estudyante, lagi lang po magdala ng mga payong or mga gamit pang ulan at maging handa po, laging mag-update sa ating mga radyo or television. Lalong-lalo na po magkakaroon tayo ng mga pag-ulan, malakas na pag-ulan sa Wednesday or Thursday dito sa Metro Manila. So asahan po natin, posible magkakaroon ng mga pagbaha. Alright, maraming salamat po mga kababayan. Nakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster, Connie Dadivas. Ngayon naman, alamin na po natin kung anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Ang ating sunrise magaganap po yan 5:27 a.m. Ang ating sunset naman ay 6:26 p.m. Ang moonrise naman po natin ay 12:18 a.m. Ang ating moonset ay 11:48 p.m. May illumination po yan na 53%. Para naman sa ating phases of the moon, kanina nga po ay nakita natin ang first quarter moon. Ang ating high tide naman magaganap po yan ng 5:17 a.m. May taas po yan na 0.68 meter at ang ating low tide naman meron po yung taas na 0.59 meter at magaganap nga po yan 9:49 a.m. Marami pa po tayong dapat malaman sa ating weather kung kaya't dyan lang po tayo at huwag maglilipat ng channel dahil magbabalik po ang Panahon TV.